Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama. At welcome po muli sa ating online Bible study. At nawa ang pagpapala, pag-iingat at ang kapayapaan mula sa ating Panginoon na siyang sumaatin. Ito po ang inyong lingkod na muling makakasama, Brother Roland de la Paz. At sa ating pong pag-uumpisa, tayo po ay sama-sama sa isang panalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, kami nagpapasalamat sa isa namang pagkakataon na kami inyong inipon upang aming pag-aralan po ang inyong mga salita, pagdagdag po sa aming kaalaman, upang aming makilala ang inyong katangian at ang inyong dakilang pag-ibig at nawarin o Diyos. Kami ay patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang laban sa inyo. Samahan po kami ng inyong banal na Espiritu at ang makalangit na pangunawa ay gawad sa amin. Ito po ang aming dalangin, alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa muli po ay magandang gabi sa inyong lahat at tayo po ngayon ay mag-uumpisa na sa ating pag-aaral at welcome po sa mga kasama natin sa Zoom at ganoon din sa Facebook Live at sa lahat po na makakapanood ng ating presentation sa ating YouTube channel. At sa ating pong pag-aaral sa gabing ito po ay karugtong ng ating huling pag-aaral na Dark Ages, Dark Ages Part 2. Kung ay niyo pong matatandaan, ang ating naging topic nung nakalipas sa Part 1 ay ating inumpisahan sa isang talata nagmumula sa Revelation chapter 12 verse 6, "And the woman fled into the wilderness where she had a place prepared of God that they should feed her there 1,203 days." Ang woman, ito ay simbolo po ng church ng ating Panginoon. Ang wilderness, ito po ay simbolo ng lupa kung saan ay kakaunti ang nakatira at ganoon din po ay ginabayan siya ng ating Diyos at kanyang pinakain. Isang simbolo po na ito po ay kanyang iningatan, ginabayan sa kabila po ng pag-uusig na kanyang mararanasan sa loob po ng 1,260 days. At ating pong pinag-aralan din nung nakalipas ang isang araw sa prophecy, fulfillment of prophecy, ito ay isang taon. Ezekiel chapter 4 verse 6. At ito pong time times half a time sa Daniel chapter 7 verse 25. At ganun din po sa Revelation, may encounter natin 3.5 years o 42 months o 1,260 days or years. Ito po ay tumutukoy sa isang kahulugan lamang. Kaya ang 3.5 years ay ito po ay tumutukoy sa 1,260 years dahil nga po ang time ay 360 days o ang 1 year sa Bible po ay 360 years o days. At ganun din po ang times, i-multiply natin ng dalawa is 720 and half a time ay 180, kalahati mo ng isang taon, kaya po 1,260 years. Ang 42 months multiplied by 30, ayan po, 1,260 years. So yun po ang ating natunghayan nung nakalipas na pag-aaral natin at ang Dark Ages na tinutukoy po ng kasaysayan. Bagamat sa Britannica Encyclopedia, kung i-quote natin, ito po yung migration ng panahon po ng Middle Ages, pero po sa Christian history o history of Christianity, ito po ang kanyang tinutukoy. The ascension of the Roman Church to power marked the beginning of the Dark Ages. Yan po. Kung kailan po yan ay sang-ayon sa Bible, ay sa loob po yan ng 3.5 years o kaya po 42 months o kaya po 1,260 days or years, yan po ang ating napag-aralan din. So nangyari po dyan, as their power increased, ito nga pong Roman Church, the darkness deepened. Kaya tinawag siyang Dark Ages dahil po ay nagkaroon ng kalabuan o kadiliman sa katotohanan na nagbumula sa banal na kasulatan. Faith was transferred from Christ, the true foundation, to the Pope of Rome. Instead of trusting in the Son of God for forgiveness of sins and for eternal salvation, the people looked to the Pope and to the priests and prelates to whom he delegated authority. So they were taught that the Pope was their earthly mediator and that none could approach God except through him, and further that he stood in the place of God to them and was therefore to be implicitly obeyed. So ito po yung nangyari o umpisa ng tinatawag na Dark Ages na nagkaroon po ng kapamalaan ang kapabahan ng Roma.
So, dito po yung isang diagram na ating napag-usapan. Kung ito po ang titingnan natin, yung sa bandang kaliwa, time of Christ, sa bandang kanan, our day or our time, a present time o day. Makikita po natin AD 538, yung Ostrogoths overthrow noong panahon po ni Justinian. Ito na po yung total supremacy ng papacy o ng papacy dyan po sa Europe. So makikita natin, papacy rises to power. Yan po, papacy rises to power after the fall of Ostrogoths. No po? At yan po yung 10 daliri doon po sa rebulto na o imahen ng Daniel chapter 2. At makikita natin na pagitan po ng 538 hanggang 1798 is 1,260 years. Ang fulfillment ng Daniel chapter 7 verse 25 na 3.5 years. At ganoon din ang Revelation chapter 11 verse 2 na 42 months. At ganoon din ang Revelation chapter 11 verse 3 na 1,260 days or years. So ito po yung tinatawag na Dark Ages from 538 to 1798. At 538 subtracted from 1798, yan nga po, no, ay 1,260 years. So yun po ang panahon ng tinatawag na Dark Ages na ating nabanggit. Bakit tinawag na Dark Ages? Dahil nagkaroon ng kalabuan, kadiliman sa katotohanan mula sa banal na kasulatan ng panahon po na yan. Bakit po nagtapos ng 1798? Yan nga po yung yung fulfillment ng isang ng maliit na sungay diyan po sa Revelation chapter 13, at ito po ay tinatawag po na pag-surrender ni Pope Pius sa imprison sa panahon ni Napoleon Bonaparte na sa French Revolution sa pamamagitan din ni Colonel Berthier. Meron po tayong presentation dyan sa ating YouTube channel. Pwede niyong basahin o panoorin yung Two Witnesses o ang French Revolution. At tayo ay magpapatuloy. So sa mga tweet, nag-umpisa po ang Dark Ages sa history of Christianity ng 538 AD at ito po ay nagtapos ng 1798 AD. So ano po ang nangyari po dyan? Sa ating pagpapatuloy, nung nakalipas na ating pag-aaral, ay inisa-isa po natin yon. Ngayon, ipagpapatuloy natin the depths of Satan, lalo pong naging madilim ang liwanag, at ganun din ay marami pong mga turo nagmumula po sa tao at hindi po sa banal na kasulatan. Katulad ng mysticism, na ibig sabihin ay pwede pong magkaroon po ng ang tao na parang bahagi ng kanyang pagkatao ang katangian ng isang Diyos, no? Spiritual exercises of the Jesuits, witchcraft o pangkukulam, mystery of the sacraments, a mystery of iniquity, a superstition o yung tinatawag nating pamahiin. So ito po ay naging laganap. Kaya kung meron man tayong na-experience o nakikita sa mga natukoy, ay dahil po yan ay nangyari, naging laganap din po yan during the Dark Ages. So kung pag-uusapan po yung seven sacraments, sabi po, the seven sacraments of the Roman Catholic Church, we are trying to make sure that our study will be well balanced para po tayo ay maging balanse din, maging patas sa ating pag-aaral. Tingnan natin ang side ng Bible, tingnan din natin ang side ng history, tingnan din natin ang side din ng mga tinutukoy po na mga denominations o pananampalataya. So tunghayan po natin ang seven sacraments ng Roman Catholic Church. The seven sacraments are outward signs of inward grace instituted by Christ Himself, sang-ayon po sa Roman Catholic Church. So ito daw pong seven sacraments, ang una ay baptism. Ang baptism po ng Katoliko o ng Roman Catholic Church is actually done during infancy o kaya po ay sa murang edad ng isang tao. Whereas kung ating kukumpara po sa baptism ni Jesus Christ, is actually sabi po ng Luke, no, chapter 2 and 3, siya po ay almost 30 years old. Ang baptism po ay immersion, which symbolizes the death and resurrection of our Lord Jesus Christ at ang kanyang second coming, hindi po siya sprinkling of the water. Kaya kung tayo po ay naniniwala na si Kristo ang best example at ang pattern, ay maari po nating isipin na kung ano yung ginawa niya
ano ang kanyang naging karanasan dito sa lupa ay kailangan ay ganun din sana sa atin. So anyway, tinatawag po ang baptism sa seven sacraments ng Catholic Church na the door of all sacraments. At yung pangalawa po yung confirmation. Kinukumpil po ang kanilang ang mga members. And then yung Eucharist o yung Holy Communion. And then yung reconciliation or confession. Kaya sila yung nagko-confess po sa pari o sa prelate o kanino man na binigyan ng kapamalaan ng authority ng Catholic Church at upang sila po ay magkaroon ng reconciliation and then ay yung pong confession at penance ay ipapataw po yan ng pari na nagbibigay ng kumpisal or ng confession. It's either na ikaw ay mananalangin ng Our Father, Hail Mary, ayan po, at saka Glory be. Yan. Ganyan po yung example ng penance upang ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan na yung inihayag doon po sa pari. Bagamat maari ikaw ay nagkasala sa iyong kapwa o sa ibang tao. So ang ikalima ay anointing of the sick. And then ani may holy orders. Ito nga po yung mga tinatawag na pari at ganoon din yung mga madre. At ang pari, no, katulad ng madre, ay sila po ay mahigpit na pinapayuhan ng celibacy o sila ay mananatiling single. Hindi po sila pwedeng mag-asawa. At ang matrimony, ito nga po ang tinatawag po na marriage. So ito po yung seven sacraments ng tinatawag na Roman Catholic Church. At kung pag-aaralan niyo pa po mabuti ito, baptism kahit na po hindi ka baptized as a Catholic Church, ang ayon po sa ating na-research, at kung kinakailangan na i-baptize yung tao na nasa panganib o gusto niyang tanggapin ang pananampalatayang ito, ang hindi baptized ay pwede rin daw po mag-baptize. Pwede niyo po i-search po yan. So yan po ang sinasabi po ng Roman Catholic Church. So tayo magpapatuloy sa kasaysayan po ng Kristyanismo. The noontide of the papacy was the world's moral midnight. The Holy Scriptures were almost unknown. So yung pong tinatawag na banal na kasulatan ay marami hindi nakakaalam, hindi binabasa, hindi nababasa. Not only to the people, hindi lang sa mga tao, but to the priests, mismo ang mga pari. Like the Pharisees of old, the papist leaders hated the light which would reveal their sins. God's law, the standard of righteousness, having been removed, they exercise power without limit and practice vice without restraint. Fraud, avarice, and profligacy prevail. Pag sinabi natin profligacy, ito po yung extravagance, no? Yung masyadong magastos din. So, ang mapapansin po natin sa sinabi ng kasaysayan ng Kristyanismo na ito ay yung kautusan ng Diyos na ito'y binago po ng tao. Kung kayo po ay maging mapagmasid, titingnan nyo ang mga churches natin kung ang 10 kautusan ay katulad ng 10 kautusan ng Bible sa Exodus chapter 20 verses 3 hanggang 17. Pero kung pagmasdan niyo po yung ikalawang kautusan na napakahaba, kung wala po diyan, ay ibig sabihin na iyan po ay utos ng tao at hindi utos ng Diyos. Ano yung pangalawang kautusan? Ang sabi po ng Bible, thou shalt not make any graven image that has any likeness in the heavens above, the earth, and the sea underneath. Do not bow thyself unto them, for I am a jealous God, visiting the iniquities unto the third and the fourth generation, but showing mercy to those who love me and keep my commandments. So kung nandoon po ang kautusan sa inyong pananampalatayang naaaaniban, ay nasa Bible po yan. And then po, kapag wala naman yan, ibig sabihin ay tinanggal ang ikalawa, yung ikatlo magiging ikalawa, yung ikaapat magiging ikatlo, paano kaya yung ikasampu? Hahatiin po yun sa dalawa. Kaya thou shalt not covet thy neighbor's wife. At pagkatapos po thou shalt not covet, yun po, no? Yung pong properties ng ating kapwa o ating pong neighbor. So yun po ang nangyari upang maging 10 siya ulit. So kung pagmasdan po natin, isa naman, maliban po sa pananampalatayang Katolisismo, maging ang mga Protestante
ang ikaapat na kautusan ay hindi lahat po ito'y tinatanggap. Ang sabi po ng Exodus chapter 20 verses 8 to 11, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days thou shalt do your work and labor and do all thy work. But on the seventh day, you, your wife, the children, your daughter or your son, your manservant, your maid servant, or the cattle within your gates, shall do no work. For in 6 days God created the heavens and the earth. Yan po ang sinasabi po. But on the seventh day, He rested, blessed, and sanctified. So makikita po natin, yan po ang ikaapat na kautusan na pinakilala po ang pangalan ng Diyos, ang kanyang pamagat o title at ang kanyang territory. Pero kung ang kautusan ng inyong kinaaniban na iglesia ay nagsasabi na ikapitong araw ay wala na, ay ito ay para sa mga Hudyo lamang at ginawang linggo, yan po ay walang basihan sa banal na kasulatan. At ito po sa pag-aaral natin ito, makikita natin ang majority of the Christian community, yan nga po ang kanilang ginawa o kaya po pinapaniwalaan na ating nire-respeto at ginagalang kasi po ay meron tayong privacy, meron tayong karapatan, pero ito po pinag-aaralan natin, maliwanag na during the dark ages, ang kautusan ng Diyos, God's law, the standard of righteousness, having been removed, they exercise power without limit. Ito nga pong mga tinutukoy po dito, yan ang nangyari. Kaya sa panahon natin ngayon, merong mga pananampalatayang Kristyanismo na wala nang kautusan. Ibig sabihin ay biyaya na lang tayo. By grace, through faith, tayo'y maliligtas. Tama naman, Ephesians chapter 2, verse 8. Samantalang sinasabi sa James chapter 2, so verse 10, kung sino man ang sumunod sa buong kautusan at matisod sa isa ay nilabag ang lahat. Sa James chapter 2 din po, mapapabasa natin sa buong chapter, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So makikita po natin na ang Bible ay kumpleto tungkol po dyan sa plano ng kaligtasan. So kung tayo magpapatuloy, men shrank from no crime by which they could gain wealth or position. Ang tao ngayon, sila ay maaring magkamit ng kayamanan o ng posisyon sa kanilang gustong posisyon na hindi po ito nagiging krimen. The palaces of popes and prelates were scenes of the vilest debauchery, and some of the reigning pontiffs were guilty of crimes so revolting that secular rulers endeavored to depose these dignitaries of the church as monsters too vile to be tolerated upon the throne. For centuries, there was no progress in learning, arts, or civilization. Kaya dark ages po. Hindi daw po lumago ang kaalaman sa yan po, arts or civilization. A moral and intellectual paralysis had fallen upon Christendom. Kaya dark ages po ang tawag sa kanya. So ano pa po? Protestant. Pag-usapan naman natin po ang mga Protestants para po ito ay maging balance na pag-aaral. Protestants now urge that the resurrection of Christ on Sunday made it the Christian Sabbath. Pero mamaya makikita natin saan nag-originate po yan. Although sabi po ng Story of Christianity, Protestants na din na nagsabi na pinalitan ang Christian Sabbath from the 7-day Sabbath based on the Bible, both on the Old and the New Testament, ay ginawa po siyang resurrection, day of resurrection ni Jesus Christ bilang Sunday na naging tinatawag nilang Lord's Day, tinatawag po nilang Sabbath na mga Kristiyano na makikita po natin mamaya kung ano talaga ang pinagmulan niyan. Sa balit, ang sabi, but scripture evidence is lacking. No such honor was given to the day by Christ or His apostles. Kaya nung si Kristo mismo, Matthew 5:17 and 18, ang sabi po ay wala isang tuldik o kudlit o tuldok na mawawala sa kautusan hanggang lumipas ang lahat. At sino man ang magtatanggal o magbabawas nito ay siya'y tatawagin ding kakaunti. She will be called the least. No, si Apostle Paul, ang mga apostles, no, ang mga disciples, Acts chapter 17, Acts chapter 18, they are all Sabbath keepers. In other words, 7-day Sabbath. So the observance of Sunday as a Christian institution had its origin in that mystery of lawlessness. So saan daw po nanggaling po yung
Sunday keeping, galing daw po doon sa tinatawag na mystery of lawlessness na tinagurian po ni Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, which even in post-day had begun its work. Kaya minsan merong mga pananampalataya sa panahon natin ngayon na kasalukuyan na sinasabi ang man of sin o kaya mystery of lawlessness ay sa future po yan. Pero sabi po dito si Pablo mismo nung panahon niya ay nagumpisa na ang gawain mismo ng mystery of lawlessness. So where and when did the Lord adopt this child of the papacy? What valid reason can be given for a change which the scriptures do not sanction? So kung hindi sinasabi po yan ng Bible at ito'y turo ng tao, kailangan tayo ay maging mapagmasid. We ought to obey God rather than man. Lalo na kapag ang utos ng Diyos ang sinasabi, ang salita ng Diyos ang sinasabi, kailangan nating talimain, sundin po pa rin ang sinasabi ng Diyos at hindi po ang tao. Kaya nagkakaroon po ng tinatawag na martyrdom, nagkakaroon ng righteousness and wickedness, ang obedience and disobedience because of God's law, which is the standard of righteousness. No, bagamat hindi makaliligtas ang kautusan, hindi rin makaliligtas ang paglabag sa kautusan. Dahil ang paglabag sa kautusan, 1 John chapter 3 verse 4, ang pagsalangsang ay kasalanan. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan na ito ay tumutukoy po sa ikalawang kamatayan o dagat-dagatang apoy. So tayo po ay magpapatuloy. Dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, sinulat ni Pablo sa mga mananampalataya, for the mystery of iniquity that already work, only he who now letteth will let, until he be taken out of the way. So maging sa panahon po ni Apostle Paul, andyan nag-umpisa na po ang tinatawag na mystery of iniquity, mystery of lawlessness. Pag sinabing lawlessness, walang kautusan. No? Lawless, yun nga po. So ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. So tungayan naman natin po ang Catholicism and Fundamentalism ni Carl Keating, page 38. Fundamentalists meet for worship on Sunday. Yet there is no evidence in the Bible that corporate worship was to be made on Sundays. The Jewish Sabbath or day of rest was, of course, Saturday. It was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christians in honor of the resurrection. So sa mga tweet, yung sinunod na mga protestante na nabanggit kanina sa isa pang aklat, ay ito daw po ang pinaka-origin. Bagamat ay tatanggol ng Protestantism ang Sunday as the day of resurrection of Jesus and the day of worship in the New Testament o kaya po sa panahon natin ngayon. Pero ang sinasabi mismo ng Catholicism and Fundamentalism ni Carl Keating, page 38, ito po ay nagmula po mismo sa Catholic Church. It was the Catholic Church that decided Sunday should be the day of worship for Christians in honor of the resurrection. So, patuloy po tayo sa pag-aaral. So, the authority of the church could therefore not be bound to the authority of the scriptures because the church had changed Sabbath into Sunday. Canon and Tradition, page 263. Yan, pwede nyo po yan i-research, mga minamahal, para naman ay maging balanse ang ating pag-aaral para maintindihan natin bakit tinawag din pong Dark Ages ang panahon na yan. Bakit Dark Ages? Dahil po ay nagkaroon ng kadiliman, ang liwanag. So mapapansin din po natin na ganoon nga po ang nangyari at ang turo ng tao ay siya pong nasunod, hindi po ang turo ng banal na kasulatan. So, ngayon po ay muli, ito yung pinanggalingan ng pagpapalit ng salita ng Diyos, ng kautusan ng Diyos, at bakit nagkaroon din po ito ng bahagi sa tinatawag na
Dark Ages. So tayo magpapatuloy, Canon and Tradition, page 263, not by a command of Christ, but by its own authority. So inacknowledge, inangkin, kinilala mismo ng Roman Catholic Church na sila po ang nagbago ng salita ng Diyos o ng banal na kasulatan o ang utos ng Diyos. Na siya rin po ang katuparan ng hula or prophecy ng Daniel chapter 7 verse 25. So, American Catholic Quarterly Review, January 1883, Protestantism, in discarding the authority of the Church, has no good reason for its Sunday theory and ought logically to keep Saturday with the Jews. So ito yung sinasabi ng mga Catholic Church of believers na maging ang mga protestante ay kung sila ay nagprotesta laban sa Katolisismo ay sana'y kanilang, sabi po, and ought logically to keep Saturday with the Jews dahil yan nga po ang sinasabi ng Bible. Pero alam natin, ang 10 kautusan na binigay ng ating Diyos sa bundok na Sinai, hindi pa po yung Kanaan, the Promised Land, o ang Sinai, ito po ang lugar ng mga hidden nations, yung mga hindi mananampalataya. Sa makatwid, ang kautusan ay ito'y para sa sangkatauhan. Kung sa inyo po ay pwede nang pumatay, pwede nang magnakaw, na hindi ito kasalanan, hindi po ito krimen, ay wala nang kautusan. Pero kung hindi pa po pwedeng pumatay, hindi pwedeng magnakaw, hindi pwedeng mag-imbot ng pag-aari ng iba, at hindi rin pwede na hindi igalang ang mga magulang natin, no? Ay ibig sabihin ay valid ang kautusan ng Diyos or God's law, which is the standard of righteousness. So, ito po ang sinasabi ng kasaysayan. So, how did the prophecy symbolize treatment with the two witnesses? Ano po yung two witnesses? Ito yung binabanggit po natin na kanina na pwede po tayong pwede nyo pong tungayan yung ating naging topic sa ating YouTube channel na Two Witnesses o yung French Revolution, na ang tinutukoy po ng two witnesses is the Old and the New Testament. So, how did the prophecy symbolize the treatment given the two witnesses? Dito po sa Revelation chapter 11 verse 8, and their dead bodies will lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom, and Egypt, where also our Lord was crucified. So ito po is symbolical, hindi po siya literal, dahil nga po ang ating Panginoon, siya po ay ipinako doon po sa krus ng Kalbaryo, na alam natin yan po ay nasa Israel o bansang Israel. At bakit po sinabing Sodom and Egypt? Ang Sodom po ay talagang tinanggihan ang ating Diyos. Kaya nung panahon po ni Lot, ilan, kakaunti po, 4 lang sana maliligtas, naging 3 na lang nang dahil sa lumingon ang kanyang asawa. Dahil sa sobrang kasamaan. At ito po ay nangyayari yung sodomy o yung tinatawag na homosexuality, lesbianism, immorality, fornication, and adultery. Kaya yun po ay tinutukoy na, tinuturing din na napako ang ating Panginoon sa makatwid. Hindi po binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos. Hindi kinikilala ang Panginoon dahil marami pong krimen o kasalanan ang ginagawa. Bakit po Egypt? At alam po natin na sinasabi ng Bible, lalong higit po sa panahon ni Moses in the book of Exodus, nung sila ilalabas mula sa Egypt, papuntang Canaan, the Promised Land, ang nangyari nga po ay hindi kinilala ni Faraon ang ating Diyos. No? Hindi niya po tinanggap, kinilala mula kay Moses at kay Aaron itong ating Diyos, ang Diyos ng mga Hebreo, ang Diyos natin bilang Diyos ng sangkatauhan. Kaya ang Sodom and Egypt is both a symbol of Christianity at hindi nila kinikilala po ang ating Panginoon. Kaya nga sinabi, our Lord was crucified both in Sodom and Egypt. So yun po ang sinasabi. So tayo po'y magpapatuloy. Bodies lie in the street. So a decree was passed in France in 1793, outlawing the Bible. Instructions were proclaimed that old Bibles were
to be gathered and burned, receiving every possible expression of contempt. So yan po ang nangyari sa two witnesses ng Revelation 11, ang Old and New Testament at tumutukoy po sa Bible na salita ng ating Diyos. Nagkaroon po ng batas dyan po sa Pransya, no? Sa Pransya, 1798, na sunugin po ang mga Bible. Kaya hindi kinilala. Kaya nagkaroon nga po ng Dark Ages. Sa panahon po ng kasaysayan ng Pilipinas, ng panahon ng mga praile, ang salita po ay Latin. Sino ang makakaintindi sa salita ng Latin? Ng mga Pilipino, ng mga Indio na hindi naman nag-aral ng Latin. At ito ba salita ng Diyos na ito na Latin ay para po ba ito sa mga nakakaunawa lang ng Latin o para sa lahat ng sangkatauhan? So kung inyong pag-aralan din ng Philippine history, nung panahon po na yon, ang mga praile kapag sila ay nagsasalita, nagsasermon, sila ay nakatalikod pa sa mga tao. So kung ating tutungayan ng banal na kasulatan, ang Diyos ay nakikipag-usap, ang ating Panginoong Kristo nakikipag-usap ng harapan, nagsusumamo sa mga makasalanan na katulad natin, mahihina, mga may sakit, at kanya pinupuntahan ang lahat ng mga uri ng mga tao. Ang threefold ministry ng ating Panginoon, mentioned in Matthew chapter 9, ano po, ay preaching, healing, and teaching. So ibig sabihin, siya po ay social. Siya ay nakikisalimuha sa mga tao. Siya ay nag-attend ng kasalan sa Canaan. Siya rin po ay dumamay sa kamatayan ni Lazaro, na kapatid ni Maria at ni Marta. So yan po ang pagkakaiba ng ating pinaka-pattern, na ating example, halimbawa ni Jesus Christ, sa mga tao na nag-aangkin na representative o kumakatawan mismo sa ating Panginoon. Kaya kung ating pong pag-usapang mabuti at pag-aralang mabuti, mapapansin po natin ang Dark Ages. Ito'y nangyari nga mula 538 AD hanggang 1798, kung saan nga yung papal supremacy ito'y naging laganap. At bagamat ang Sunday Law ay nangyari noong March 7, 321 AD, nung panahon ni Constantine the Great, pero yung supremacy ng kapapahan ay ito po'y laganap sa buong sanlibutan ng 538 AD. At ito'y natapos nga ng 1798 para po sa katuparan ng 1,260 years, 3.5 years, o kaya 42 months na binanggit po sa Daniel chapter 7, Revelation chapter 11, Revelation chapter 12, Revelation chapter 13, upang ito po'y makita din ng mga tao o ng mga Kristiyano hanggang sa huling generation o salinlahi po, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon, upang ating paniwalaan ang kanyang mga salita mula sa banal na kasulatan, at upang maging handa rin po tayo sa pagparito niya. Maging mapagbantay na hindi tayo madaya. Kaya nga po sinasabi rin ng banal na kasulatan, ang kaaway, Satan, is working double time because he knows that his time is very short. So ano po ang pamamaraan ng ating kaaway? Ang una po ay deception, accusation, affliction, and then po yung persecution. Kaya yung apat na metodo o pamamaraan na yon, ito ang ginagawa ng kaaway upang tayo po ay malayo yung ating paningin sa ating Panginoon, na siya lamang po ang tagapagligtas, na siya lamang po ang tagapamagitan. Acts chapter 4 verse 12. There's no other name under heaven which would save man, no? Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat na magliligtas sa sangkatauhan. Hindi po ang tao, hindi si John, hindi si Peter, hindi si Mary, hindi po si Mary na nanay ni Jesus Christ. Hindi po. There is no such term as mediatrix in the Bible. Mediator po. At ang mediator po ay si Jesus Christ. Sa panahon po ng Old Testament ay meron pong tinatawag na high priest katulad ni Aaron. Pero pagkatapos po noon, nung namatay na si Jesus Christ, yan na po yung high priest natin doon sa sanctuary, sa heavenly sanctuary, na ngayon ay nasa most holy place po ang ating Panginoon. Pwedeng basahin sa Hebrews chapter 8 and 9. So ito po ay mga katuparan na ito'y naging malabo sa kaisipan ng mga tao ng panahon ng Dark Ages. Kaya hanggang sa panahon natin ngayon, ang nangyayari po ay
nailipat ang atensyon ng tao mula sa ating Panginoon sa kapwa niya tao, na hindi po ito sana ang dapat mangyari, subalit sang-ayon sa prophecy, sang-ayon sa hula, ito ay mangyayari. Kaya kailangan tayo po ay maging mapagbantay upang hindi tayo madaya ng ating kaaway. Kaya pagpalain po ang topic na ito, both part 1 and part 2 ng Dark Ages, nawa rin ay nagkaroon tayo ng karagdagang kaalaman upang lalo po nating maintindihan ang kalooban ng Diyos at ganoon din maging handa po tayo sa pamamaraan ng ating kaaway. Di tayo mailigaw, higit sa lahat makamtan po natin ang kaligtasan na binigay ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoon Hesus. Amen. So tayo po ay magwawakas sa isang panalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, kami nagpapasalamat sa isang pag-aaral na naman online upang madagdagan ang aming kaalaman, maging matatag ang aming pananampalataya, aming maunawaan ang mga hula o prophecy na inyo pong inihayag sa banal na kasulatan upang kami po hindi mailigaw ng aming kaaway. At nawa o Diyos ay tulungan niyo po kami na maging masigasig sa pag-aaral ng inyong mga salita. Pagkaloob niyo sa amin ang makalangit na pag-unawa upang sa ganun ay aming maintindihan ang inyong banal na kalooban. Pagpalain niyo po ang programang ito. Pagpalain niyo po ang mga tagasunod namin at nawa o Diyos ang inyong kapayapaan, ang pag-ibig, ang kalusugan at ang pag-iingat ay siyang sumaamin. At nawa o Diyos inyong binggin ang aming dalangin, linisin kami sa dugo ng aming Panginoon, alang-alang po lahat sa matamis at banal na pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So hanggang dito na lamang po mga minamahal at kawawakas na po ang ating isang episode ng ating online Bible study. Ito po yung lingkod Brother Roland de la Paz na muling magpapaalam na at hanggang sa susunod po, nagsasabing stay safe and God bless everyone until our next study.